After a 1-week break ay sa wakas lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 257. At man, napakatindi ng spoilers natin ngayon dahil sa wakas ay masasaksiyan na natin ang mga sumunod na nangyari matapos ang awakening na to ni Yuji. Kaya na may wag na nating patagalin pa. Let's go. Sa unang eksena na panel ay may kita ang isang flashback noon ni Nezuko na Toroume nung nasa ibabaw pa sila ng building na naghihintay noon sa first move na gagawin ni Gojo. At dito ay nabanggit nila ang tungkol kay Yuji na kung saan ay tinanong ni Toroume si Sukuna kung sino nga ba talaga si Yuji dahil may di raw may paliwanag na kapangyarihan na nagmumula sa katawan ni Yuji base lamang daw sa mga natitirang curse energy ni Yuji even after nung pag-alis na raw ni Sukuna sa katawan nito. In which ay sagot naman ni Sukuna na nung nasa sinapupunan pa raw siya ng kanyang ina noon ay kinain daw niya ang kanyang kakambal upang di raw siya mamatay sa gutom. At ang soul ng kanyang kinain na kapatid o kakambal ay napunta raw sa kamay ni Kenjaku at sometime. At ito raw ang dahilan kung bakit nagtagumpay si Kenjaku mag-create si Yuji. So ang theory natin o ang theory ko makalat patungkol sa pagiging isang twins nitong si Sukuna at Yuji ay indeed totoo nga pala mga kaibigan o nagkatotoo na ngayon. Kaya sa sumunod na panel ay nagtataka ngayon si Toroume sa kung may kapareho ba rang innate potential si Yuji kay Sukuna. Na matapos niyan ay balik sa present, makikita ngayon si Yuji na naghahanda na, nakaharap naman ngayon si Sukuna na naghahanda na rin. Maya-maya pa ay magkasabay na silang kumilos at dito nagtagumpay si Yuji na matamaan si Sukuna ng hindi lang isa kundi dalawang black flash mga kaibigan dito sa sikmura ng King of Curses. Ngunit napaatras pa rin si Yuji na kung saan ay nakaland siya sa isang malaking poste and guess what? Biglang lumabas ang mga marka ng gunting sa poste na kanyang hinawakan na kung saan ay nagawa niya itong ma-slice na ibinato niya ngayon kay Sukuna. At according ng narrator na currently daw ay may dalawa rang curse technique si Yuji at yan raw ang blood manipulation na mula sa death paintings at pangalawa naman ay ang shrine which is ang curse technique ni Sukuna. So matapos niyan ay sumugod na dito si Yuji at hinawakan ang binti ni Sukuna upang subukan itong i-slice gamit ang curse technique na shrine. Pero mabilis na napakawala si Sukuna ng slashing attack ngunit tinangkilang yan lahat ni Yuji mga kaibigan at nagawang masuntok si Sukuna ng isa na namang black flash na dahil dyan ay na-realize si Sukuna ngayon na pareho raw sila ng curse technique ni Yuji na ang shrine pero may pinagkaiba raw ang kanilang shrine dahil daw sa pinagkaiba na rin ng era nila ni Yuji. Pati na rin daw ang pinagkaiba nila ng representation sa curse technique na to. At ayon pa sa isipan ni Sukuna na napaka-ridiculous lang daw na nagagamit na ngayon ni Yuji ang shrine. Though mababa pa lang daw ang output ng slashes ni Yuji dahil ngayon niya lang daw natutunan ang curse technique. Matapos ng eksenang yan ay may konti namang ipinakitang flashback dito kay Ino na humihingi ng permission kina Gojo, Shoko at Ichichi na gamitin daw ang curse tool ni Nanami. Kasi matagal na raw kaibigan ni Nanami si Gojo at sila raw ang mas nakakaalam kay Nanami. Pero binigyan siya dito ni Gojo ng assurance na maaari na raw magamit ni Ino ang curse tool sapagkat siya raw ang pinagkakatiwalaan talaga ni Nanami. Na matapos ang flashback na yan ay balik na sa present na makikita na napansin ni Sukuna si Ino na nagpe-prepare ng isang atake. Na maya-maya pa ay nagpakawala dito si Ino ng auspicious beast na isang dragon na diretsong inatake ngayon si Sukuna at habang papaland pa lamang si Sukuna ay sinalubong naman siya dito ni Ino mula sa ibaba. Pero pinigilan naman ni Sukuna ang curse tool ni Ino gamit lang ang kanyang paa. Ngunit sa likuran ni Sukuna ay napansin naman niya si Yuji na naghahanda na naman ng isang atake. At dito na naman tinamaan ni Yuji si Sukuna ng isa na namang black flash. Kaya dito na kinabahan si Sukuna sapagkat parang wala lang daw kay Yuji ngayon ang pag-unleash ng mga black flash. Kaya habang napapaatras siya ay naiinis siya ng gusto dahil balak baro ngayon ni Yuji na pantayan siya o maging equal sa kanya. Kaya dito na sinira o pinaguho ni Sukuna ang kanyang kinatatayuan at sa paglapit ni Yuji ay sinubukan niya itong suntukin. Pero nagawa ni Yuji maiwasan ng suntok at mahawakan pa ang kanyang braso. Sabay inihampas si Sukuna sa pader. Kaagad namang napakawala si Sukuna ng mga slashes pero laking gulat niya nang di natitinag ngayon si Yuji o napapaatras sa kanyang mga atake o sa mga slashing attacks. At habang nakalock in ngayon ang ating bida ay nagtagumpay na naman siyang masuntok itong si Sukuna ng isa na namang black flash. Kaya hinawakan ni Sukuna ang mukha nito at ginamitan ng slashing attack. Pero kahit dugo ng ulo at ang mukha ni Yuji ay nakafocus pa rin ang ating bida at naghanda na naman ng isa na namang suntok. Na dahil dito ay again nasuntok na naman niya si Sukuna ng isang napakalakas na black flash. Kaya dito na nainis ng husto si Sukuna at napasigaw sa sobrang pagkainis at galit. Ngunit bigla naman siyang tinamaan ng curse tool ni Nanami na ibinato ni Ino sa kanya. Kung kaya't nawalan ng balanse ngayon itong si Sukuna. Sabay may kita si Ino na sabing sa tingin niya ay ayos na raw ang kanyang nagawa kahit sa kagaya niya. Kaya ngayon ay si Yuji na raw ang bahala. Nasabi pa dito ni Ino na lakasan daw ni Yuji ang kanyang susunod na gagawing
suntok. Na eto na nga mga kaibigan, makikita si Eugene na nagkaroon na ng time sa pagcha-charge ng isang pangmalakasang Black Flash na tumama ngayon sa likuran ni Sukuna. At baka sa mukha ni Sukuna ang pagkagulat na may halong ines, and so far ang Black Flash na ito ay ang pangulong Black Flash na pinakawalan ni Yuji. Grabe talaga ang spoilers sa ito mga kaibigan, kaya di na ako makapaghintay sa release ng full chapter 257 para sa mas dama pa at in-depth review natin sa napakagandang chapter na ito mga kaibigan. So abangan nyo na lang ang full chapter review natin dahil dito muna natin tatapos ng spoiler review sa last panel na ito. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.